Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. Yan, for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-alaga guys ng ating buried na red clarkie. Yan, kasi maraming PPM sa akin or nagme-message sa Facebook ko guys kung paano daw ba yung ginagawa kong pag-aalaga pag meron na tayong mga may itlog na mga red clarkie natin. Kasi nangyayari daw sa kanila guys, nagkakaroon ng pungus or pinapagpag or nalalaglag guys yung mga eggs ng kanilang mga red clarkie. Yan, kaya i-share ko sa inyo guys kung paano yung ginagawa kong technique para makapagpa-hatch ako guys ng mga red clarkie natin. Yan, bali nandito yung mga breeders natin ng mga red clarkie guys. Meron pa nga dyan na buried female na hindi pa natin nahihiwalay. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko guys para maiwasan natin yung magkaroon ng punggus or ilaglag ng mga buried female yung kanilang mga eggs. Yan, tuturuan ko kayo ng mga simple technique lang guys na hindi naman ganun kahirap na mag-alaga ng ganitong klase ng crayfish guys. Kasi ang daming nag-message sa akin na nakakailang beses na silang makapagpaitlog ng mga red clarkie nila, kaya lang hindi nagtutuloy yung mga itlog guys. Pag check nila, nakikita nila guys wala nang mga itlog yung mga belly ng mga red clarkie nila. Nagtataka sila kasi hindi naman nila ginagalaw nga yung mga buried na mga red clarkie nila, pero yun nga, nawawala pa rin guys yung kanilang mga itlog. Yan, bali ito nga pala mga breeders natin guys. Ito yung mga selected natin. Yan, pwede rin natin i-out to guys sa mga may gusto. Yan, dyan din tayo kumukuha guys ng mga pang-out natin. Yan, mga ready to breed na yan guys. Yan, bali check nga natin guys dito yung ating mga buried na mga crayfish. Ito, medyo maliit na tong lagayan natin dito guys kasi wala na talaga akong mapaglagyan sa sobrang daming buried. Yan, napakabilis dumami guys ng mga clarkie. Yan, ito yung setup natin guys, wala yung aerator. Yan, wala yung mga pump. Bali, ang gamit lang natin dito guys mga water plants. Yan, check nyo tong mga eggs natin yan guys. Oh, napakarami yan. Yan, ito, itong breeder na natin to guys, first time lang niya na mag-eggs. Kaya minsan pansin ko rin pag mga first time na mag-buried nitong mga clarkie, yan, medyo sensitive talaga sila guys, lalo pag yung bagong pisa pa lang or bagong labas pa lang yung eggs nila, yung medyo malapot pa lang guys yung mga itlog. Yun yung time na nalalaglag guys yung mga itlog nila. Kaya ang diskarte lang din dyan guys, pag may nakita kayong buried, huwag nyo munang gagalawin, lalo kung bagong usbong pa lang yung itlog nila guys. Mga 2 days bago nyo sila ilipat sa mga kanilang mga bagong lagayan guys, para ma-sure na hindi malaglag guys yung mga eggs nila. Yan, importante din guys tong hides kasi ano yan, dun sila maglalagi. Kumbaga daan dun lang sila lagi, hindi yan sila masyadong magkikikilos guys. Naka-steady lang yan sila pag mga buried na. Ang importante dyan guys, damihan nyo ng halaman. Kahit di nyo nabigyan ng feeds guys, okay lang yun. Basta damihan nyo ng halaman kasi yun yung magiging pagkain nila. Kasi pag binigyan nyo yan ng mga feeds, yun pa yung nagkokos ng mga punggus saka ammonia sa tubig nila guys. Yan, dito meron din tayo dito guys na clarkie din, yan, red clarkie. Andyan din yung buried natin. Tapos marami pa tayo dito guys sa iba nating lagayan. Yung iba nga hindi na natin na-separate, sama-sama na lang sila kasi wala na tayo mapaglagyan. Kagaya nito guys, nandito yung mga ano natin, iba pa natin mga buried na clarkie. Maglahok na yan guys, meron na yung
red clarky, red swamp, saka yung ating ghost crayfish. Yan, nandiyan na sila. Mga buried na yan sila lahat guys. Yan, dito meron din dito guys. Bali, ang kalaban lang kasi natin guys dito sa ating mga buried na clarky, yan, fungus guys, kalimitan. Yan, nakukuha yan sa mga feeds, kaya huwag kayo mag-overfeeding lalo na kung wala namang filtration guys yung inyong lagayan. Kagaya nitong mga pinaglagyan natin dito sa buried natin guys, wala naman tong filtration, yan, puro water plants lang. Basta wag na kayong masyado magbigay ng pagkain guys, okay na yung mga halaman na yan kasi halos 2 to 3 weeks naman pisa na yung mga itlog na yan guys. Yan. Tapos andito yung iba natin na mga clarky natin guys, ito yung mga red swamp. Yan, meron din ditong ghost crayfish, yan yung mga breeders natin. Yan, meron pa rin dito guys na mga buried na hindi pa rin natin nakukuha kasi nga wala na tayong paglagyan guys. Every time. Yan, bali ituturo ko nga pala sa inyo guys kung paano ko i-prepare tong ating pinaglalagyan natin ng buried na clarky natin guys. Yan, importante guys yung meron tayong stock water. Yan, mas okay yan lalo guys kung may chlorine yung mga tubig sa lugar nyo guys. Mag-stock lang kayo ng 3 to 5 days, okay na yan. Tapos ito, importante guys tong asin. Yan, para ma-disinfect yung ating tubig kung meron mga bakterya. Yan, tansyahan nyo lang mga 2 hanggang 3 kutsarita na asin, okay na yan guys. Tapos haluin nyo lang muna. Yan, tapos isa pang kailangan natin dito guys is methylene blue. Yan, pan-disinfect ng tubig natin. Yan, napakalaking tulong nito guys para dun sa ating mga buried na mga clarky natin guys. Yan, kahit anong brand guys, basta methylene blue, okay yan. Yan, nakakaiwas din na or nakakatanggal yan guys ng mga fungus, kaya importante na meron tayo nito. Mga 2 hanggang 3 patak guys, okay na yan. Yan, tapos i-rest lang natin to guys ng mga 1 oras. Yan, tapos lagyan natin ng halaman to bago natin ilagay yung ating mga buried na clarky. Yan, lagyan lang natin ng water plants to. Yan, maganda kung may guppy grass, yan, mga hydrilla, mga kangkong, pwede rin guys. Pero pinakamaganda talaga guys, guppy grass saka yung hornwort. Yan, kaya nito hornwort guys. Yan, kasi favorite nilang kainin yan. Hindi nyo na kailangan magbigay ng PO2, PO1 o anumang feeds na pinapakain nyo guys sa mga crayfish nyo. Yan, lagyan nyo lang ng mga halaman guys hanggang sa magpisa sila. Yan, okay na yan. Saka huwag nyo nang masyadong silipin guys pag meron na kayong mga buried na mga clarky, hayaan nyo na lang hanggang magpisa. Yan. Check nyo lang minsan guys, siguro kahit once a week o twice a week guys, para makita nyo kung okay pa ba yung mga buried nyo na clarky guys. Every time. Yan, after 1 to 2 hours guys, yan, pwede na nating ilagay yung ating buried na clarky. Yan, dahan-dahan lang guys, huwag nyong hayaan na pumitik kasi sayang din pag nalaglag yung mga eggs nila. Yan, hayaan nyo na lang yan dyan guys hanggang sa magpisa. Wala na kayong dapat gawin dyan. Huwag nyo na rin bigyan ng pagkain guys, basta may halaman na ganito, yan, okay na yan. Goods na yan guys sa ating mga clarky. Yan, ang importante dyan guys, malinis yung tubig nila, huwag magkakapunggus. Yan, kaya importante din yung asin saka methylene blue guys, lalo na tong hides. Yan ang pinaka importante pag meron kayong mga buntis na clarky guys. Yan, yun lang guys, napakasimple lang ng mga gagawin nyo dyan. Wala na kayong dapat iba pang gawin, hindi nyo na kailangan lagyan ng mga oxygen or kung ano-ano man guys. Yan, magantay lang kayo 2 to 3 weeks bago mapisa. Yan, saka pag pinapisa na, yan, saka nyo hiwalay guys yung mother cray nila. Yan, para iwas cannibalism. Yan, tapos ito yung mga natin guys, mga
buried natin ng mga Australian Red Claw o yung ating mga ARC crayfish. Yan, yung mga nandito natin guys na mga female, mga 4 to 5 inches tong mga nandito natin na mga may eggs natin guys. Yan, napakarami dyan guys, siguro mga 30 to 40 pieces yung ating buried na mga ARC ngayon guys, bukod pa yung mga Clarkie natin. Yan, kaya sa mga may gusto guys, PM lang kayo. Sa malalapit dyan pwede nating ipa-deliver, pero sa malalayo guys, pasensya na kasi hindi natin maasikaso talaga. Yan, bali yung iba dito meron nang may order guys. Ang matitira na lang dito yung ating mga personal breeder natin guys, kasi syempre kailangan natin magtira para sa future breeding natin. Yan ang importante guys, pag meron kayong mga alaga, huwag kayo magpapaubos guys, lalo yung mga magagandang klase nyo na mga gagawin yung breeder guys, itira nyo talaga yon para sa susunod di kayo maubusan ng mga future material nyo na pambreeding nyo guys. Yan, di na nga natin nalagyan ng hides kasi sobrang dami nito nila, lalo silang nagiging active guys. Sa paano guys, dito ko natatapusin tong video na to. Yan, maraming salamat sa lahat ng nanood. Peace out. Kiss me every time.